King, handa na ang lahat. Nagsabotahe ng laban si Jay. Nakikipagsabuatan siya sa mga tagalabas. Sa pagkakataong ito, hindi lang kami nandito para manalo. Sisiguraduhin namin na lubos siyang mapapahiya. King, bagaman, hindi ka naintindihan niyon. Nagsasanay siya araw-araw. Para lang linisin ang pangalan mo. Si Yun. Talagang lumaki na. Dali. Kahit ang anak ng isang nagpasalo ng laban, gustong makipag-agawan sa iyo ng pwesto. Wala nang pagsusuot ng underwear simula ngayon. Nakakairita kapag natatapakan. Sabi ng lahat, ikaw ang numero 1, maglaban tayo. Anak ng manloloko, anong karapatan mo para makipagkumpetensya? Sa tingin mo ba makakapagbigay ka ng karangalan sa bansa? Hindi ba't puro pera lang ang habol mo? Eto na. Gagawin ng tatay mo ang lahat para sa pera, maging aso pa siya para sa mga taong iyon. Pero kung ako, papasok sa ring na yon, hindi ko kailanman ipapasalo ang laban. Ang mahihina lang ang maingay. Ang hamon sa boxing ay tungkol sa galing, hindi sa salita. Kaya ipakita mo kung ano ang kaya mo. Duwat. Ano ang pinag-iinay nyo? Ano ang pinag-iinay nyo? Coach, bakit hindi kayo nakatuon sa pagsasak? Anong klaseng kabubuhan ito? Coach, Suyun. Maganda ang ginagawa ninyo. Sa ngayon, sa buong Yurake, walang makakatalo sa inyo. Salamat po, Coach. Para sa hamon ng kampiyon sa boxing na ito, ako, hindi na kailangan. Napagdesisyonan ko na si Wang Dali ang bibigyan ng pwesto. Ano ang sinabi mo? Sabi ko nga, si Wang Dali ang makikipaglaban. Hindi mo ba narinig? Bakit siya? Siya lang naman kasi ang magaling magsalita na walang totoong kakayahan. At ikaw naman, ang tatay mo ay nagpasalo ng laban, natalo sa toyo. Siya ay isang traitor. Ano ang tingin mo ang makakarepresenta sa atin sa kompetisyon? Suyun. Sabi ko na, wala kang tsansa. Umuwi ka na kasama ng iyong may sakit na matanda at magbenta ng pritong kanin. Coach, 10 taon na akong nagsasanay para lang sa laban na ito. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Hindi ito patas. Patas? Talaga bang may lakas ka pa? Nakausapin ako tungkol sa katarungan. Paano yung lahat ng tao na nagtiwala sa tatay mo? Simportahan nila ang tatay mo, simportahan ng Daxia, at nawala lahat. Nagkamali ba sila? At pinag-usapan mo pa rin ang katarungan. Iba siya, iba ako. Tumahimik ka. Coach, hindi mo ako pwedeng parusahan para sa mga pagkakamali niya at ibigay ang pagkakataon na dapat ay sa akin, sa iba. Ang oportunidad ay para sa mga tulad ni Wang Dali, mga taong gustong magbigay ng karangalan sa ating bansa. Ngunit ikaw, hindi mo ito karapat-dapat. Sino ang nagsasabing hindi karapat-dapat ang anak? Huwag kang makipagtalo sa kanila. Kain ka na. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag ka nang bumisita sa akin, hindi ka ba nahiya? Lagi mo nalang ginagawa yan, mga walang kwentang bagay. Suyun. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon, basagin mo ang kanyang binti. Pagkatapos ay putulin mo ang iyong relasyon sa kanya bilang iyong ama. Ano, hindi mo magawa? Hindi ba't sinabi, naghanda ka para sa laban na ito, sa loob ng 10 taon? Coach, bigyan mo ako ng isa pang kondisyon. Sumusumpa ako, magagawa ko. Matandang lalaki, hindi kaya ng anak mo na gawin ito, pero sigurado akong hindi ako magiging madali para sa'yo.
Huwag mong isipin na walang nakakaalam. Ikaw at ang iyong anak, pareho kayong mga bastardo. Pareho kayong mga bastardo. Pakawalan mo siya. Oh, hindi mo matiis na makita siyang inaapi, ha? Sige, inaapi ko siya. Ano ang gagawin mo tungkol dyan? Suyon, binigyan kita ng pagkakataon. Nasa iyo ang desisyon. Basagin mo ang kanyang binti. Pagkatapos ay putulin mo ang iyong relasyon sa kanya bilang iyong ama. Kung gayon, maniniwala ako na hindi ka bastardo. Suyon, gawin mo. Talaga bang ganito ka nakahina ngayon? Nasaan ang iyong dangal bilang mandirigma? Lumaban ka. Ang tunay na lalaki ay hindi kailangang patunayan ang sarili sa walang inat na katapangan. Talaga palang matapang ka, ha? Pagsuko ng laban at pagkatalo sa ganyan. Alam mo ba kung gaano karaming pangungutya ang naranasan ko nitong nakaraang 10 taon? Wala na akong natitirang kaibigan ngayon at lahat iyon ay dahil sa'yo. Gusto ko lang sana na wala dito ang totoo at ikaw pa rin ang bayani na dating hinahangaan ko. Yun. Alam kong nakaranas ka ng marami nitong mga nakaraang taon. Ngunit may mga bagay akong kailangang gawin. Mahalaga ba talaga ang pera? Gagawin mo ba ang lahat para sa pera? Kahit na ibig sabihin nito ay mawala ang sarili mong anak. Kung ang pagbasag ng aking binti ay magpapasaya sa iyo, masaya kong babaliin pa ang isa para sa iyo. Suki, talaga bang minamaliit mo ako ng ganyan? Basagin ang iyong binti para lang makakuha ng pwesto sa paligsahan. Maaari kang magbenta ng iyong kaluluwa at kumilos na parang salot. Ngunit hindi ako hayop. Nakakaawa, hindi mo man lang ito kaya. Hayaan mong tulungan kita. Gaano man siya kababa, hindi mo lugar na hamakin siya. Ha. Nakakatugtog na pagbubuklod ng ama at anak. So yun, maya-maya lang ay sumisigaw ka. Sinasabing siya at ikaw. Ngunit kapag seryoso na, umuurong ka. Yun, tumahimik ka. Coach, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sumpa ko kaya kong manalo at ipagmalaki ang bansa. Ang anak ng isang bastardo ay hindi mapagkakatiwalaan. Basagin ang kanyang binti at patunayan mo sa akin. Hindi ako lumalaban para patunayan kung gaano ako katatat. Gusto kong ipakita sa lahat na ang anak ay dapat magbayad sa mga utang ng kanyang ama. Akuhin ko ang kanyang mga kasalanan at huhugasan ko ang kanyang kahihiyan. Anong sinabi mo? Utang ng ama, ang anak ang magbabayad. Noon, natalo ako ng 1 milyon, alam mo. Paano mo babayaran? Gamit ang iyong asawa, gamit ang iyong buhay. Feng Zhen, kung mababali ang sarili kong binti, bibigyan mo ba ng pagkakataon ang aking anak? Sige na. Sino ang sinusubukan mong takutin niya? Halika na, gawin mo na. Kung sinabi mo, dapat totoo. Tay. Talagang baliw siya. Feng Zhen, ngayon ang aking anak ay makakasali sa paligsahan, tama? Old Su, CJ, walang awa ka. Suyon, hindi ka makakasali sa hamon. Alagaan mo ng mabuti si Wang Dali. Lene. Anak, tara na. Uwi na tayo. Huwag mong gamitin ang awa mo para makakuha ng simpatsya. Ang dangal ay nakukuha sa laban. Hindi ibinibigay ng iba. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagturo sa akin niya.
Ang binti ni tatay. Huwag mo siyang babanggitin sa harap ko. Talaga namang nagmamalasakit si tatay sa... Hindi ko kailangan ang kanyang pagmamalasakit. Mula nang gawin niya ang peking laban na iyon, ibenta ang kanyang karangalan, at mawala ang kanyang dangal, hindi ko na siya kinailangan pa. At hindi kailanman. Pahinaan mo ang iyong boses. Huwag mo hayaang marinig ka ni tatay. Kahit marinig niya, ano naman. Nararapat lang sa kanya yon. Ang nyebe ay nagpapababa sa mga sanga, ngunit kahit mababa, hindi nila hinahawakan ang lupa. Kapag sumisikat ang pulang araw, tulad ng bakal, ang tunay na Ginoo ay matatag na nakatayo. Patuloy na inaabot ang langit. Binabati ang kalahok ng Daxia, si Wang Dali, sa pagkatalo sa internasyonal na kalaban. Siya ang ating bayani, isang bayani, handa na ba ang lahat? Ayos na ang lahat. Ang huling tagumpay ay sa atin lamang. Bayani, ang pamilyar na eksena. Magpakasigla kayo, magsaya kayo. Susunod na ang ating sukdulang paghaharap. Isang karangalan para sa'yo na pagsilbihan ako. Panoorin mong mabuti, ako si Wang Dali, ang magiging bagong bayani ng Daxia. Mga taga-Daxia, kayong lahat ay palaging nasa ilalim ng aking mga paa. Ha, huwag mo siyang maliitin. Hindi basta-basta ang lalaking ito. Kayo lang at ang tatay mo, mga talunan, ang matatakot sa tulad niya. Buksan mo ang iyong mga mata at makita ng malinaw kung paano ko si Wang Dali. Durugin sila. Maikli siya. Kapag nasa ring ka, lumayo ka. Gamitin mo ang bentahe ng iyong taas. Kailangan ko bang sabihin mo yan sa akin? Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa iyong personal na karangalan. Ito rin ay tungkol sa reputasyon ng 1.4 bilyong Daxia na tao. Pinag-aralan ko na siya. Ang kanyang kahinaan ay, halika na. Mas pagkakatiwalaan ko pa ang isang aso kaysa sayo. Ikaw na bastardo. Patumbahin ang lalaking ito. Kampyon. Kampyon. Nagsisimula na ang laban. Sumusuko na kami, inaamin naming talo kami. Isinusuko na namin. Sige pa. Ito pala ang inyong Daxias, nangungunang mandirigma. Nakakaawa. Basura. Ha. Ngayon, gumapang ka sa ilalim. At papalayain kita, hindi pwede. Susubukan mo bang gumapang o hindi? Susuko na ako. Wang Dali, hindi mo kaya. Ang mga taga-Daxia ay dapat may paninindigan. Suki, nakikita mo ba ang aso roon? Hindi ba't ipinapaalala sa'yo kung paano ka dati? Ha. Ako. Pwede na ba akong umalis? Ang kahinaan ay ang iyong orihinal na kasalanan. Ang mga taga-Daxia ay hindi kwalipikadong makipagtawaran. Ha. Hindi. May iba pa. Ha. Ako na. Sino itong bata? Anak ni Tsuki. Kaya pala anak ng matandang aso. Lahat sila ay pasaway. CJ. Suyon, bumaba ka dito. Mga taga-Daxia ay hindi katapat nila. Ikaw na pala si Suyon. Noong araw, ang tatay mo ay binalyog na parang patay na aso.
ng master ko dito mismo. Ngayon, papatumbahin kita. Parang isang maliit na aso. Ha 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 ha. 10 taon. Hinintay ko ang araw na ito. 10 buong taon ang hinintay ko. Ang kahihiyan ng tatay ko ay mahuhugasan ng buhay mo. Suyon, anak ni Tsuki, anak ng puta. Bumaba ka dito. Isa na namang scam to. Hindi mo kayang i-representa ang Daxia. Siya ay siya, ako ay ako. Kahit mamatay ako ngayon, isama ko siya pababa. Noong araw, para sa kaunting pera, ipinagkanulo mo ang bayan mo. Pero hindi ako gagawa ng ganoon kababa. Toyotomi, patay ka na ngayon. Kahit ang Diyos ay hindi ka na maililigtas. Sinabi ko na. Hoy, sino kayo? Pakibitawan mo ako. Sino ba kayo? Ginoong Jayang. Ang asawa ni Xuyun ay nasa mga kamay na natin. Mga taga-Daxia, ang mahina lang ang tumatahol. Ang mahina lang ang tumatahol. Ang boxing ay tungkol sa tunay na galing. Ha 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 ha. Ang galing nito. 10 taon ng pagkadismaya. Sa wakas ay mahuhugasan na. Laban, bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya. Patumbahin mo. Bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya. Patumbahin mo. Hoy, sabihin mo, sino ang baboy? Suyon, pamilyar ba? Kinuha ko lang to mula sa asawa mo. Ikaw. Kung ayaw mong may mangyari sa asawa mo, mas mabuti na talunin mo to para sa akin. Ah! Aray, aray, ah! Ano ang nangyari? Siksuyon, trader din pala. Hahaha, sa aking teritoryo, iniisip mo pa ring mananalo ka. Mangarap ka. Hahaha. Suki, ang aso hindi mapipigilang maging aso. Ano? Tignan mo ang anak. Katulad mo, ibinenta mo ang bansa mo. Wala ka na bang kahit katiting? Nadangal bilang mamamayan ng Daxia. Daxia, ha? 15 taon na ang nakalipas. Sumama ako sa kanila. Hindi ako isa sa inyo, mga hamak na taga-Daxia. Ang masasamang tao ay talagang mas masahol pa sa mga kaaway. Ang mananalo ang magwawagi. Hindi kayang talunin ng aso ang tao. Ha. Mananalo ba si Tsuyon? CJ, hintayin na lang natin at tingnan. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa'yo.
Noong nakaraan, pinagbantaan ka rin ba? Kaya pala hindi mo yon ginawa para sa pera. Ginawa mo yon para sa akin. Tay, mali ang paghuhusga ko sa'yo. So yun, anong ginagawa mo? Duwag ka, huwag mong tularan ng tatay mo at maging masamang tao. So yun, bumangon ka. Bumangon ka at labanan mo siya. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Ngayon gumapang ka sa ilalim ng mga binti ko. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. So yun, pag-isipan mong mabuti. Pipiliin mo ba ang pamilya? O ipagtatanggol ang dangal ng Daxia? Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Bilisan mo. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Mahal. Anak. Sige na. Aray. Bubugin siya. Bubugin siya. Bubugin siya. Ang ganda ng suntok. Tunay na lalaki, sige. Ibagsak mo siya. Suyon, ang galing ng suntok. Suyon, ang lupit ng tama. Tapusin mo. Pabagsakin mo. Tapusin mo. Pabagsakin mo. Ang suntok na ito ay para sa aking ama. Ang suntok na ito ay para sa sarili ko. Ang suntok na ito ay para sa 300,000 martyr. Sinumang umalipusta sa Daxia ay hindi kailanman patatawarin. Hindi mo man lang mabantayan ang isang babae. Hindi ka ba dapat matatag? Tumayo ka. Nagpapanggap na patay ha? Hindi mo pa rin nababayaran ang utang mo. Aray, aray, aray. Nanalo tayo. Nagawa natin. So yun, ang galing mo. Yan ang tunay na Daxia. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Wow, sikso yun pala. Talagang nabalian ng binti. Kung imbestigahan ito ng mga dayuhan, malaking gulo ang maidudulot nito. Nako, masyadong mapusok yan. Kalimutan mo na ang gulo mo. Matagal ka nang nakaluhod kaya nakalimutan mo nang tumayo. Ginoong Jiang, kung matalo tayo sa laban na to, ang mga talo natin ay lalagpas sa 2 bilyon. Pero, ang pera ko ay hindi ganoon kadaling makuha. King, nanalo siyon. Masyado pang maaga para sabihin nanalo na tayo. Ref, bakit hindi mo ina-announce ang resulta? Malinaw na ang nanalo. Ano pa ang hinihintay mo? Oo nga, bilisin mo. CJ, idinedeklara ko ang nanalo. Sikso yun, ang galing. Nanalo tayo, nanalo tayo. Nanalo tayo. Teka muna. Sino ang nagsabing nanalo siya? Anong ginagawa mo? Na-knockout na si Toyotomi dahil siya ay isang mandarayang clone. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mo para siraan ang ating bayani? Mga Ginoo at binibini. Ito ang tagapag-organisa ng kampeonato ngayong si Ginoong Jiang Hao. Hoy, sinasabi mo ba may kalokohan dito na hindi namin alam? Siya, Sikso yun, ay uminom ng gamot pampalakas. Feds, hindi kami naniniwala, Jiang. Puro kakalokohan. Kung hindi ka magpapakita ng ebidensya, huwag kang umasang makaalis dito. Ha, ebidensya. Ha ha ha. Ako ang tagapag-organisa ng laban na ito. Pinuno ng pinakamayamang pamilya sa Yorake. Sa tingin mo ba, sa aking katayuan, kailangan ko pang ipainit ang isang hamak na boksingero? Tama yan. Si Jiang Hao, ang pinuno ng pamilyang Jiang. Hindi siya magsisinungaling tungkol dito. Kaya sinasabi mong, siya talaga ay gumamit ng feds. Hindi ako. Nagsisinungaling yan. So yun, si Ginoong Jiang ay isang maimpluwensyang tao sa Yorake. At ikaw, hamak na tao lang mula sa ibaba. Sa tingin mo ba, sulit kang ipainit? Bata, alam kong galit ka, pero alam mo, bawat mandirigma ay kailangang sumailalim sa urine test bago ang laban. Lahat. Ito ang ebidensya. Hehe, Ginoong Jiang.
Lumabas na positibo ang urine test. Matibay ang ebidensya. Gumamit si Xuyun ng pets. Hindi, peke ang ebidensyang yan. Peking ebidensya yan. Hindi mo ako matatalo. Jen Hao, salbahe ka. Hoy, 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 nakita nyo ba yan? Sinusubukan niya akong patayin para patahimikin. Idineklara ko. Si Xuyun ay gumamit ng ipinagbabawal na substansya at diskwalipikado sa kompetisyon. Ang nanalo sa laban na ito. Ang nanalo ay si Toyotomi. Panalo si Toyotomi. Tumututol ako. Gusto kong suriin ang footage ng seguridad. Wala akong ininom na anumang pampalakas. May lakas loob ka bang ipakita ang footage? Naku, maliwanag naman ang lahat. Nakasulat na, kitang-kita. Ang kapal din ng mukha mong humingi ng footage. Kumakatawan ito sa karangalan ng bansa. Tungkol ito sa reputasyon ng Daxia. Paano mo ito minamaliit? Hahaha. Ano pa nga ba, mana sa ama? Ang anak ng daga, marunong humukay ng butas. Ikaw, Lahat. Ang ama ni Xuyun, siya ang nagpapanalo. Sa inayos na laban noon, si Xuyun. Nakakahiya. Umalis ka rito. Lumabas ka, lumabas ka. Lumabas ka. Inosente ako. Nagsisinungaling siya. Sumasagot pa. Sige na, ipakita ang footage. Kung inumin ko ito, tiyak na matatalo ko si Toyotomi. At mananalo sa kampeonato. Hindi edited yan. Hindi ko kailanman sinabi yan. Walang hiya. Katulad ng tatay mo, laging nagsisinungaling. Sa tingin mo ba, lahat kami ay bobo? Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Kay, noon, inusig ka rin ba? Pinagbintangan ka rin ba? Ng sarili mong mga tao. Bakit hindi maging puro ang boxing? Magandang tanong. Suking. Kung hindi mo ginamit ang mga maruruming paraan mo noon, paano ako natalo ni Miyamoto? Isang talunan na tulad. Naglalakas loob pa rin magsalita ng malaki. Bibigyan kita ng pagkakataon. Nabali ko ang binti mo noon. Kung may problema ka pa rin dito, lumaban tayo ulit. Walang hiya. Nanununtok ka sa hindi na makatayo. Hahaha. Suki, hindi ba't dapat ikaw ay marangal? Hindi ba't lumalaban ka para sa karangalan ng iyong bansa? Heto na ang pagkakataon mo. Pumasok ka dyan, mga hamak na Daxia. Sinaktan inyo ang estudyante ko. Kung hindi ka maglakas loob, ikaw at ikaw, gumapang kayo sa ilalim ng mga paa ko. Tulad niya. Sige na. Sige na. Hindi magbabago ang resulta. Ang tinatawag na bayani ng Daxia. Kontrabida. Sumobra na siya. Gusto ko na siyang barilin. Ako na. Lalabanan kita. Tigil muna kayong lahat. Ako ang nakasakit sa estudyante mo. Kung gusto mo ng ganti. Ganyan ka kasunurin ha. Suking. Duwag ka. Masyadong takot lumaban mag-isa. Kaya ipapadala mo ang sarili mong anak para mamatay ha. King, yun. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hahaha, mamamatay ka na pero nagsasalita ka pa rin ng malaki. CJ, panoorin mo ng maigi kung paano mapapatay ang anak mo. Mga Ginoo at Gina, matapos ang lahat ng mga taong ito, bumalik na ang kampeon sa ring. Hintayin natin at tingnan kung ano ang mangyayari. Ikaw na batang may sipon, bibigyan kita ng 3 libreng suntok. Kung hindi ka bumagsak, aaminin kong talo ako. Suyon, isusugal ko ang lahat ng mayroon ako sa'yo. Para patayin mo siya para sa akin. Suyon. Suyon. Shuyun. Yaa. Lene. Sinusubukan mo ba ako? Kilitin. Ang lambot ng mga suntok mo, mas mahina pa sa babae mo. Aray, aray, aray. Yun. King, baka dapat na tayong sumali. May sariling patakaran ang ring. Kapag nasa loob ka na, hindi lang ito tungkol sa panalo o talo, buhay o kamatayan ito. Halika. Di ba't kanina ka lang sumisigaw ng malakas? Lahat kayo ay parang mga asong umangata lang na puro taho lang ala. Aray, coach, hindi ka niya laban. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Suyon. Nagkamali ako sa'yo. Sa lahat ng oras na ito, ikaw at ang tatay mo ay hindi mga bastardo. Kayo ang mga bayani ng Daxia. Nagsasanay ako. Dahil gusto kong magbigay karangalan sa aking bansa. Lene, isa na namang may gusto ng kamatayan. Aray, aray. Sa lahat ng tao at hindi ka pa rin kasing galing nang walang kwenta mong estudyante.
Duwag ka, ikaw naman ang susunod. Sino ang tinutukoy mo? Ang kalaban mo ay ako. Yun, umamin ka na lang na natalo ka. Hindi mo siya matatalo. Ha, kahit ang katulong ng tatay mo ay nagsasabing hindi mo ako matatalo. Luhod ka at umamin na natalo ka. Mayroon ka sigurong kagustuhang mam. Lalaki sa Daxia. Susuko ka ba o hindi? Hindi susuko. O hindi. Brat kang matigas ang ulo. Pumunta ka sa impyerno, tigil. Ano? Kahit ang duwag ay nangahas sumali ngayon. Kahit ang mahina ay gusto pang lumabat. CJ, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Maaari kayong lahat mamatay ng magkakasama. Ah, gusto mo na talagang mamatay, ano? Diyos ko, Suking. Si Suking ay nakatayo na nga. Tay, ang binti mo. Suking, hindi ka ba inaalat? Ha, ano ang problema? Gulat ka, hindi maaari. 10 taon na ang nakalipas, si Ginoong Miyamoto ay dinurog ang iyong mga buto sa binti. Ginawa kang kahiyan. Sa Daxia, walang sinuman sa buong Daxia ang nangahas na gamutin ka. Paano ka naman magiging ganap na maayos, kung hindi ko ginawa ito? Paano ko pa kaya mapapababa pagbabantay ng napakadali? Gaano kayabang ang mga tao sa Daxia? Pinipilit mong umakyat sa kabila ng sakit. Masakit, hindi ba? Oh, heto na nga. Siguro'y nagpapakatatag ka lang. Suking, si Ginoong Miyamoto, ang pinakamagaling nilang mandirigma. Kung magpapatuloy ka sa pagpapanggap, mas lalo ka lang mapapahiya. Mas mabuti pang ihanda mo ang sarili mo sa kamatayan. Suking, naging pilay ka 10 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay pinipilit mo ang sarili mong umakyat muli. Maaaring matatapos ka sa isang galaw lamang. Suking, kahit ako ay hindi ka pantay niya, at ang kabataan ay laging nananalo sa karanasan sa laban. Bakit ka akyat dyan? Ginoong Miyamoto, siguradong sinusubukan kanyang lokohin para iligtas ang anak niya. Kung lokohan man ito o hindi, malalaman din natin sa lalong madaling panahon. Tay, sigurado ka bang kaya mo ito? Yun. Mayroon kang walang takot na puso. Magandang bagay iyan. Isang araw, ikaw ay tatayo sa pinakatuktok. Ngunit sa ngayon, ikaw ay bata pa. Hayaan mong ako ang bahala. Sa susunod na mangyayari. Gobernador, sa wakas ay kumilos na si Shuchi. Nakakamangha yan. 10 taon na nating hinihintay ito. Sa wakas ay kumilos na siya. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa arena. Sa pagkakataong ito, kailangan nating siguraduhin mahuhuli natin silang lahat sa isang iglap. Itigil mo na ang pagpapanggap. Isa ka lang lalaking walang silbi. Ang mga buto sa binti mo ay nasira. 15 taon na ang nakalilipas. Ngayon, totoo ba, na tulad ng iyong anak, pareho kayong kailangan ng gamot para lang makatapak sa entablado? Sumuko ka na lang, umiiwas sa pagkatalo. Sa ngayon, umuunlad ang Daxia. Ang mga tao ay namumuhay ng maayos. Ngunit palaging may mga tawoli na sumusubok sirain ng pundasyon natin, hinaharangan ng ating pag-unlad. Shuching. Kabilang doon, mayroon pang makapangyarihang mga pamilya. Ginagamit nila ang mga ngalakal para ipagkanulo tayo. Malalim ang kanilang koneksyon. Gobernador, ano ang kailangan mong ipagawa sa akin? Binibigyan kita ng espesyal na Dragon Badge. Sana'y mailabas mo ang mga ahas, mahuli silang lahat at tuluyang matanggal. Naiintindihan ko. Ha. Ano ngayon? Ang iyong mga kasinungalingan ay nabuksan na. Natatakot ka, hindi ba? Huli na para tumakbo ngayon. Hindi gagana sa akin ang pananakot. Kung may lakas ka ng loob, bakit hindi mo hamunin si Miyamoto? Walang kwentang talunan. Hindi ikaw ang may karapatang magsalita dito. Umalis ka nito. Dahil bumalik na ang lakas mo. E di laban.
Ang gusto ni Miyamoto ay hindi ang dalawang walang kwentang ito. Gusto niyang mahuli ang malaking isda. Ay, nakita ng lahat, di ba? Ang bayani ninyo mula Daxia ay nawalan lang ng boses. Hahaha. Suking. Hoy, hindi ba gusto mo ako magbayad ng parusa? Gagamitin mo ang kamay mo. O baka ang bibig mo. Kung wala kang lakas ng loob, dumapang ka sa pagitan ng mga hita ko. Baka isaalang-alang ko na. Hayaan kang mabuhay. Kung takot ka, sabihin mo lang, hindi kita pagtatawanan. Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Hahaha. Tigilan mo na ang pagmamayabang. Naghihintay ang lahat sa mga tao para gumapang ka sa pagitan ng mga hita ko. Hahaha. Suki, kung talagang bumalik ka na, pumilos ka na. Tatay, patayin mo siya. Kung talagang gusto mong mamatay, tutulungan kita. Hahaha. Nagbibiro ka ba? Seryoso, iyan ba ang pinakamalakas mong galaw? Hahaha. Talaga namang, wala ka nang magagawa, ano? Suking, hoy, may iba ka pa bang pakulo? Ipakita mo na lahat ng kaya mo, may kasabihan sa amin. Hayaan mo nang lumipad ang mga bala. Tama na ang paulit-ulit mo, usal tungkol sa Daxia. Isa na rin ako sa kanila, alam mo yan, CJ. Dahil hindi kayo naniniwala sa akin, paano kung tumaya tayo? Ikaw, isa ka lang talunan. Ano namang maipupusta mo sa akin? Itaya ang buhay ng anak mo. Itataya ko ang buhay ko at ang buhay ng anak ko. Laban sa'yo. Ahahaha, CJ. Tumaya tayo sa buhay ninyong mag-ama. Ginoong Miyamoto, ano sa tingin mo? Kahit na wala na ang kapangyarihan mo, ang yabang mo pa rin. Sa totoo lang, humanga ako. CJ, tatanggapin ko ang taya mo. May iba pa bang gustong sumali? Hahahaha, isama mo na rin ako. Tiwala ako sa sinabi ni Ijayang. Ang sampal na ibinato mo ay hindi man lang makapatay ng langaw. Hahaha, taya ko. Wala kang silbi. Hahaha, dahil lahat kayo ay kasama. Kayo na ang isang koponan. Tama na yan, Suking. Nasa taya na. Simulan na natin. Kaya ano ang itataya ninyong dalawa? Itinaya namin ang aming mga buhay. Paano naman kayong dalawa kung kaya nyo man lang akong saktan kahit kaon? Luluhod ako, hihingi ng paumanhik. Aalis sa ring at iwanan ang Daxia ng tuluyan. Hindi sapat. Itaya mo ang sarili mong buhay. Bakit ko gagawin? Isa ka lang nakaawa-awang talunan. Ano sa tingin mo ang kwalifikasyon para ipusta ang buhay laban sa amin? Anong problema? Takot ka ba, CJ? Dahil gusto mo maglaro ng Bakit hindi tayo sumugal? Jen Hao, sa tingin mo ba talaga matatalo? Hindi. Sige, subukan mo. Hindi na kailangan. Tapos na ang laro. Ahahaha, tulad ng inaasahan natin. Suki, wala kang ang tapang na gumalaw. Sino ang sinusubukan mong takutin sa pustahan na yan? Narinig nyo na lahat yan. Ang bayani nyo ay sumuko ng walang laban. Ito ba ang inyong Daxia? Ikaw ang natalo. Nakakatawa. Hindi mo man lang ako nahawakan. Paano ako natalo? Sa huling pagtama na iyo, nagambala ko na ang iyong mga loob. Sige na, lumakad ka ng 5 hakbang. Kung hindi mo kaya, aminin mo lang na natalo ka. Ang mga duwag na imperial ay palaging duwag. Mga duwag na imperial, lumabas kayo ng Daxia. Sino ang nagsabing takot ako? Ngayon, sisiguraduhin kong lahat kayo, mga taga-Daxia ay tuluyan ng susuko. Hahaha. Nakita niyo lahat iyon, di ba? Ayos na ayos lang ako. Kayo, puro ingay, walang gawa. Suki, may sasabihin ka pa ba? Iminumungkahi kong lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad kay Ginoong Miyamoto para sa kanila. Humihingi ng tawad. Humihingi ng tawad. 3 hakbang na lang. 3 hakbang na lang ang natitira. Kung may lakas ka ng loob, maglakad ka pa. Kalimutan mo ang 3 hakbang. Kahit 10 hakbang ay walang saysay. Lene. Miyamoto. Nakatapos ka na ng 4 na hakbang. Ano pa ang isa? 5 hakbang daw sabi ni Ki. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Kung hindi ka nangangahas, kung gayon, aminin mo na lang natalo ka. Umamin. Pumunta ka sa impyerno. Talo ka na. Tapos na ang pustahan. Ginoong Miyamoto. 10 taon na ang lumipas, natanggal na natin ang maliliit na isda. Ngayon naman ang oras para sa malaking isda na nasa likuran. Ginoo, natalo sila.
Kung gayon, kumuha tayo ng bagong aso. Ipasok si Xiao Tians. Tanggalin siya. Mapapasa atin ng Daksha. Opo, Dino. Miyamoto. Idilat mo ang iyong mga mata. Malinaw na nawala ang lahat ng kanyang kakayahan. Paano ka natalo sa kanya? Paano mangyari na natalo ka? Miyamoto, ikaw ang nangungunang manlalaban ng imperyo. Ano ba ang nangyari? Siya. Ano siya? Magsalita ka. Ako, walang kwentang basura. Jian Hao. Lumuhod ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Kaya anong masama kung natalo ako? Hindi ko lang aaminin. Anong gagawin mo tungkol dyan? Napakasama mo. Jian Hao, hindi mo pwedeng labanan ang lahat. Sundin mo ang payo ko at aminin ang iyong mga krimen. Habang kaya mo pa, aminin ang sala. Hahaha, hindi ko lang aaminin. Anong gagawin mo tungkol dyan? Halos lahat dito alam na ang katotohanan. Kaya anong? Isa ako sa mga elite, higit sa lahat. Hindi magtatagal at malalaman ng lahat. Sa Daxia, ikaw at ang iyong ama ay tuluyan ng ma-blacklist. Jiang Hao o Jiang Hao, sa tingin mo ba talaga, kaya mo pa kontrolin ang lahat tulad ng ginawa mo 10 taon na ang nakalipas? Kahit anong mangyari, ang mga lumang pamilya ay laging nasa kapangyarihan. Pero kayo, Jian Hao, ang sinasandalan mo ay ang mga makapangyarihang tao na sumusuporta sa iyo. Sa Jinno, di ba? Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung maglalakas loob ba silang iligtas ka. Rowan, 3 minuto. Gusto kong makakita ng balita tungkol sa pagkalugi ng pamilyang Jiang. Opo. Ha. Iyan ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa maraming taon. Ang pamilya kong Jiang ay nagtayo ng matatag na pundasyon sa loob ng 100 taon. Kahit ang mga nangungunang pamilya sa Daxia ay hindi maglalakas loob, sabihin na sila ay kayang pabangkarote kami sa loob ng 3 minuto. Sino ka para isipin mo yan? Sino ako? Talaga namang umarte ka, tatay. Sigurado ka ba dito? Yun, naniniwala sa tatay mo. Ang pamilyang Jiang ay hindi naiiral. Tama na ang pagpapanggap. Kahit pa tinatago mo ang tunay mong lakas, sa tingin mo ba talaga, maaari mong talunin ang nangungunang pamilya sa Daxia? Iyon ang malaking backup ko. Si Xiao Chance mula sa nangungunang pamilya. Ginoong Jiang, masamang balita, ang proyekto natin sa kanlurang bahagi ay sa pilitang isinara ng Daxia Investigation Bureau. Lahat ng mga namamahala ay kinuha na. Ano? Jian Hao, nagdududa ka pa ba sa kapangyarihan ko ngayon? Ikaw. Lene. Malaki ang pamilya namin Jiang. Isa lang, itong maliit na proyekto. Hindi nito mababago ang pundasyon namin. Hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ano? Anong nangyayari, Ginoong Jiang? Lahat ng aming business partners gustong wakasan ang kanilang kontrata at lahat ng malalaking bangko ay humihingi ng bayad. Natuyo na rin ang aming cash flow. Ginoong Jiang, ang aming mga stocks ay bumagsak na. Ginoong Jiang, lahat ng iyong ari-arian ay na-freeze na. Jian Hao, sumuko ka na rin sa wakas, ano? Akala mo nanalo ka na? Kahit pa i-bankrupt mo, ang pamilya Jiang namin, anong pakialam ko? Basta't ang mga sumusuporta sa akin ang magsabi ng salita. Hindi magtatagal, ang pamilya Jiang ay babalik sa tuktok, at lahat ng ito ay nasa kamay ko pa rin, nasa ilalim ng kontrol ko. Kapag inilabas ko ang impormasyong ito, ang mga taong iyon magtitiwala pa rin sa akin ng lubusan. Ang Daxia Boxing League ay magulo dahil sa mga tulad mo. Akala mo ako lang, ha? Mula taas hanggang baba, sino ang hindi kumuha ng pera ko? Ikaw. Ang mga tiwaling opisyal ay dapat nang tanggalin. Jiang Hao, ngayon kailangan mong aminin lahat ng iyong mga krimen at sabihin sa amin kung sino ang nasa likod. Kung gagawin, baka hayaan kang mabuhay. Wala akong sasabihin sa inyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Jian Hao, dumating na tayo sa ganito, at tinatakpan mo pa rin ang mga tao sa likod mo. Hahaha. Suki, matagal ka nang nagpipigil. Mali ang akala ko sa'yo. Kung gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko ang hiling mo. CJ, gusto ko talagang makita kung sino talaga ang mga taong sumusuporta sa'yo. Sige na. Huwag kang masyadong mabigla kapag lumabas na ang katotohanan. Wang Dali. Hayaan niyong ipakilala ko muli siya, ang nangungunang pamilya sa Daxia. Papakilala ko ulit ang numero 1 pamilya sa Daxia. Xiao Chance. Master, masyado nang mayabang ang pamilya Xu. Kailangan namin na mamagitan ka at turuan sila ng leksyon. Huwag kang humarang.
walang kwentang basura. Suking ha? Sigurado akong hindi mo to inaasahan. Gulat ka. Inaabangan mo. Nagtatago ka sa boxing grill sa buong panahong ito. Sa loob ng 10 taon, may laging lumalaban sa amin. At sa bawat pagkakataon, ikaw ang tinutukoy ng lahat. Suking, kaya sa lahat ng taong ito, patuloy mong pinag-inita. Siyon. Para lang subukang pilitin, akong kumilos. Wang dali, bastardo ka, tama ka. Isa akong bastardo. Kanina lang, nung nirepresenta ko ang mga mandirigma ng Daxia. Hindi ba't para lang yurakan kayong lahat, at wasakin ang inyong loob, papamamatay kita? Gusto mo akong patayin? Huwag kang magmadali, may papatayin muna ako. May kukuha kay Jiang Hao. Para sa akin. Master, hindi mo ako pwedeng patayin, pakiusap. Suking, hindi. Kuya King. Iligtas mo ako, pakiusap, hindi ako tao, gumawa ako ng masasamang bagay. Nagmamakaawa ako, huwag mong hayaang kunin niya ako, para sa kapakanan nating parehong, taga Daxia. Hindi mo ba sinabi sa akin, na naging alagad ka na, nila? Hindi. Mayroon akong ebidensya. Maaari ko siyang ituro. Suking, sa loob ng 10 taong ito, nagplano ka, para lang mahanap ako. Pero hindi ko akalain na ang tunay na kapangyarihan sa likod ng kilalang si Jiang Hao ay ang inyong pamilya Xiao. Pero, anong magbabago ngayon? Talaga bang iniisip mo na sapat na ang pagsasama-sama ng mga taong ito? Para parusahan kami. Nagsisimula ng kumagat ang mga isda. Talaga bang iniisip mo na makokontrol mo ang lahat? Ang bansang ito ay hindi lang sa inyong pamilya. Ito ay pag-aari ng lahat ng tao nito. Manipulasyon. Dagdag na manipulasyon. Susunod, babanggitin mo ba? Magkaiba ba talaga ang pagkapanganak ng mga hari at maharlika sa iba? Suki, 10 taon na ang lumipas, at wala ka pa rin natutunan. Huwag kang magmayabang. Saan mo ba ilalagay ang Daxia Investigation Bureau? Ang Investigation Bureau. Hahaha, ang Investigation Bureau ay itinatag mismo ng pinuno ng estado. Iginagalang ko ang otoridad nito. Pero, talaga bang iniisip mo na kayo ay makapag-uutos sa kanila? Kahit aso ka lang sa Investigation Bureau, wala kang karapatang makilala sila. Kaya paano mo nalalaman na ang pinakamataas na commander ng Daxia Investigation Bureau ay wala rito? Suki, ikaw ba ang hangal o ako? Ang Investigation Bureau ay nangangasiwa sa bawat opisyal sa Daxia. Ang commander nito ay ikalawa lamang sa pinuno ng estado, higit sa lahat. Sa tingin mo, ang isang tulad mo ay makakakilala sa kanila. Kung gayon, bakit hindi mo hulaan? Kung sino sa tingin mo ako? Suki, huwag mong sabihin sa akin na sinasabi mong ikaw ang pinakamataas na commander. Bakit hindi? Suki, 10 taon na ang lumipas. Akala ko, ang katawan mo lang ang may sira. Lumalabas, ang isip mo rin pala. Kinuha mo ang pera ko, kaya bakit hindi mo tinatapos ang trabaho? Suking, hayaan mong paalalahanan kitang muli. Ikaw ay isang talunan lang na umalis sa Daxia at nagtapon ng mga nilutong laban. At ang iyong anak, si Xuyon, siya ay isang laos na mandirigma na nangangailangan pa ng steroids para lang makasabak sa ring. Suki, bitawan mo ang mga pantasya mong iyan. Isa ka lang, hamak, at hindi ka na makakakuha ng pagkakataong makabawi. Ang laban na ito, wala nang saysay na ipagpatuloy pa. Naiintindihan? Ngayon, inaanunsyo ko na ang huling nagwagi sa laban na ito ay si Miyamoto. Si Xuyon, ang mandirigma ng Daxia, ay permanenteng diskwalipikado sa kompetisyon. Paano nangyari ito? Ito, ganoon na lang. Basta na lang siya nanalo. Tama. Kailangan namin ng paliwanag. Xiao Chance, ipinagbebenta mo ang interes ng Daxia para lang mapalugod sila. Hindi ka ba nahihiya na dumisan ang mga ninuno mo? Suki, sa negosyong ito, puro kapangyarihan at koneksyon ang importante. At ikaw, isa ka lang lumang laos na malapit ng lumisan sa mundo, kapangyarihan, koneksyon. Ang mayroon ako ay hindi mo man lang maiisip. Tama na. Suki, talagang iniisip mo na ikaw ang commander ng Investigation Bureau. Tama. Ako ang commander na personal na itinalaga ng presidente. Para kayong mga palaka sa balot. Naniniwala lang kayo sa nakikita ninyo. Pero wala kayong ideya na si King ay talaga ang pinakamahalaga sa lahat ng nandito.
Dahil lang nagsasabihan kayo, iniisip nyo na mapapaniwala ninyo kami na ang isang talunan sa harap namin ay bigla na lang magiging leader na hindi kayang abutin. Sasabihin ko sa inyo, ang isang hamak ay mananatiling hamak. Huwag na huwag ninyong isipin na makukumpara ninyo ang inyong sarili sa mga pamilyang tulad namin. Ano ba yon kung walang pinanggalingan? Masama ba ang pagiging walang pinanggalingan? Naganap lang na kayo ay ipinanganak sa magagandang pamilya. Anong karapatan ninyong hamakin kami? Kahit ayaw kong aminin, tila yun lang ang katotohanan. Sa paligid ng mga parasitong ito, ang ating mga mandirigma ng Daxia ay hindi na kailanman magkakaroon ng pagkakataong umanga. Mga ginang at ginoo, walang inaasahan na matatapos ang laban na ito sa hindi katanggap-tanggap na paraan. Pero ayos lang. Naniniwala ako na balang araw, makakatayo tayo ulit ng matayo. Suki, aaminin ko malakas ka. Hindi rin kita kayang talunin. Pero, ano ngayon? Tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Nasa ilalim ka pa rin namin. Kayong mga taga-Daxia ay niloloko nyo ang sarili ninyo. Talaga, hindi ka panipaniwala. Ang Daxia natin ay matatag sa loob ng libu-libong taon. Dapat tayong respetuhin ng mundo, hinahangaan ng lahat ng bansa. Pero dahil sa mga taong tulad ninyo, tinatawanan tayo ng iba. Ngayon, sa ngalan ng Daxia Investigation Bureau, sa kapangyarihan ng ating presidente, gagawin namin ang aming tungkulin. Nagtiis ako ng kahihiyan sa loob ng mga dekada upang mabunyag lamang ang katotohanan sa likod ng lahat, upang puksain ang mga kasuklam-suklam na tulad mo isa-isa. Ha. Suki, naglalaro ka ba sa akin ngayon? Sa tingin mo ba ang isang boksingero na tulad mo ay kayang pabagsakin kami? Iyan ay haka-haka lamang. Tama yan. Ang pamilyang Xiao ang nangingibabaw sa Daxia sa loob ng maraming siglo. At ikaw, huwag kang maging masyadong simple. Suki, inaamin ko, nakakuha ka ng kaunting kapangyarihan. Nagawa mong pabangkarote si Jiang Hao. Kahit ako ay hindi maintindihan kung sino ang tumutulong sa'yo. Ngunit ano naman, sa Daxia, ako, si Xiao Shans, ay palaging magiging hari. Xiao Chance, talaga bang iniisip na walang makakapigil sa iyo sa Daxia? Siyempre meron, pero ang mga taong ganoon, sa tingin mo ba karapat-dapat kang makilala sila? Suki, umalis ka ng Daxia, hindi mapapatawad yan. At ngayon nagpapanggap ka na Chief Commander ng Inspectorate. Iyan ay mas malaking krimen pa. May tao, dakpin siya, walang hiya. Ang Chief Commander ng Daxia Investigation ay narito. Sino ang magtatangkang kumilos? Impossible. Mga peke kayong lahat. Tama yan, peke siya. Ang Commander ay may malaking kapangyarihan. Kaibigang panata ng pinuno ng Estado. Personal na ginawaran ng gintong medalya. Nagkaroon ako ng karangalang makilala siya minsan. Walang paraan na siksukin yan. Nakilala mo na ako. Nakakatawa, hindi ko maalala yan. Suki, kahit ngayon, nagkukunwari ka pa rin na hindi mo alam. Sa totoo lang, humahanga ako. Kung gayon, tingnan mong mabuti. Ano ito? Kapag nakita mo ang commander, naman, nakakasuklam ang mga dayuhang kaaway. Pero kayo namang mga traidor na kumikilos mula sa loob ay mas malala pa. Suking, tama na ang walang kwentang salita. Ang Bureau of Investigation ay itinatag mismo ng Pangulo. Kung mapapunta mo ang Pangulo mismo, susundin namin na ikaw ang nangunguna rito. CJ, gaya ng iyong nais. Tingnan natin kung mapapanatili mo pa ang mahinahong pag-ugali sa loob ng 1 minuto. Rowan, magulat ka sa Pangulo. Sumubo na ang isda. Oras na para hilahin sila. Opo, Ginoo. Sa wakas, maaari na natin linisin ang lahat ng banta sa Daxia nang sabay-sabay. Suking, pigilan mo na ang pagpapanggap na kontrolado mo ang lahat. Kahit ako ay kailangang mag-book ng appointment 10 araw bago pa para makita ang Pangulo. Talaga bang iniisip mong mapupunta siya rito ng basta-basta? Sino ka ba para isipin yan? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, huwag mong kalimutan kung sino ka. Alam ng lahat na ako ay galing sa nangungunang pamilya ng Daxia. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, mamamatay ka. Magpatuloy ka lang sa pagiging mayabang. Ngunit sa loob ng 3 minuto, malalaman mo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Suki, pilit lang nilang pinapatagal ang oras. Dapat na, silang pabagsakin na. Suki, ang kapangyarihan ang mahalaga. Sa mga panahong ito, at ang aming pamilyang Xiao, kami ang kapangyarihan. 2 minuto na lang, hihintayin ko na lang dito, at titingnan kung ang Pangulo ay talagang darating dahil lang sa isang tawag mo. Master, sa tingin ko sila ay nagbibirong lang. Dapat tayong magmadali at silang lahat pabagsakin na ngayon. Kung maghihintay tayo, maaaring magbago ang mga bagay. Walang pagmamadali, 2 minuto na lang. Lahat ay nasa aking kontrol. Ang kumpiyansa ay isang magandang bagay, ngunit ang sobrang kumpiyansa ay kayabangan lang.
Sana ay kaya harapin ang mga kahihinatnan. Kahit ngayon pa, nagsasalita ka pa rin ng malaki. Kung hindi dumating ang leader, ngayon, ang huling araw mo, Talagang wala kang alam. 1 minuto na lang. Suki, nasaan ang mga tao mo? Nasaan ang presidente? Hahaha, kapag nasa impyerno ka na, sana sa wakas ay maintindihan mo ang isang bagay. Ang nasa ibaba ay palaging mananatili sa ibaba. Hindi ka kailanman makakalaban sa otoridad. Sayang, ang pinakamahusay na mandirigma sa Daxia ay hindi namatay sa ring, kundi sa kamay ng kanyang mga kababayan. Napakalungkot. Kapag wala ka na, ang mga mandirigma ko ay magiging numero 1. Hahaha, huwag kang magmadali. Nagiging interesante lang ang mga bagay. Sa mga huling segundo, hindi ba magpanggap ka pa? Master, oras na. Gawin na natin. 5 segundo na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Suki, mukhang ang presidente ay hindi darating. Tapos na. Kung mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkadismaya. Mga gwardya, dakpin si Suking at ang iba pa, ikulong silang lahat. Gusto ko sila na mamatay sa mabagal at masakit na paraan. Opo, sir. Dad, Rowan. Kayong dalawa muna ang mauna. Dumating na ang presidente. Nandito mismo ang presidente. Sino ang mga ngahas na lumabag sa limitasyon? Suking, talagang nagawa mong dalhin dito ang presidente. Presidente. Pwey, mga peke lang ang lahat ng yan. Suking, saan mo ba nahanap ang mga aktor na yan? Naghahanap ka ba ng kamatayan dahil sa tingin mo, mahaba na ang buhay mo? Sinasabi mong peke ako? Kung gayon, sino ang totoo? Walang kapantay ang katayuan ng presidente. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang pinili. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa ka lang aso na nakasuot ng magarbong damit. Lene, Suking, sumusobra ka na. May sasabihin ako sa'yo. Nakita na ng guro ang lahat. Sa tingin mo ba, maluloko mo kami? Xiao Chance, hinuhukay mo lang ang sarili mong libingan. Ibigay ang utos. Hahaha. Ang galing mo, ang galing umarte. Ano ang ginagamit mo para mapatalsik ang pamilya nating Xiao? Yung paninirang puri mo lang, ha? Hahampasin mo ako. Matibay ang ebidensya. Hampasin ka. Nakagawa ka ng mabigat na krimen. Ngayon, aalisin ko ang basura para sa lahat. Bibigyan kita ng hustisya dito at ngayon. Sino ang mga ngahas humawak sa akin? Ang pamilya naming Xiao ay ang numero 1 pamilya sa Daxia. Ang numero 1 pamilya, Xiao Chance. Tapos ka na, kalokohan. Nag-hire lang kayo ng ilang artista para takutin kami. Hindi ako maniniwala dyan. Tama. Ang Daxia ay pinapatakbo ng mga lumang pamilya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit ang pinuno ng estado ay kailangang magpakita ng respeto kapag nakikipagkita sa pinuno ng aming pamilya. Xiao Chance, kahit ang pinuno ng estado ay hindi mahalaga sa'yo, ha? Hindi ba nila sinabi lang? Si Suking ang nagdala sa kanila. Pero hindi iyon ang tunay na pinuno ng estado. Ito ay peke. Kung gayon si Suking, ang kanyang commander status ay peke rin ba? Sayang, mukhang walang makakapagpabagsak kay Xiao Chance. Kahit na sa lahat ng ebidensya mo, sino sa Daxia ang makakapagpaimbestiga sa aming pamilyang Xiao? Sino ang mga ngahas humusga sa aming pamilyang Xiao? Tama. Sa Daxia, ang pamilyang Xiao ay higit sa lahat. Kami ay palaging pararangalan ang pinuno ng pamilyang Xiao. Napakayabang. Ano ang espesyal sa pamilyang Xiao? Ano ang kakaiba sa mga lumang pamilyang ito? Ako ang hahatol. Gobernador, lahat ng mga bilanggo na nakakulong ay pinalaya ni Direktor Z. Xing Tianming. Xiao Chance, gawa mo ba ito? Suking, nakakadismaya, no? Ang kapangyarihan sa likod ko ay higit pa sa kaya mong isipin. Pero paano mo nalaman na wala akong plano, Lee? Master, hindi naman talaga magkakaplano si Suking, di ba? Plano, Lee. Suking, alam mo ba kung sino ang tumatawag sa akin ngayon? Master, alam na ni Direktor ang sitwasyon. Si Zeng ay magdadala ng mga tao para tulungan ka. Kaya sige, Zeng ay isa rin sa mga miyembro ninyo. Siyempre, si Zeng at ang aming pamilyang Xiao ay matagal nang magkakilala. Ang aming samahan ay mas matibay pa sa ginto. Suking, ngayon nakikita mo kung sino talaga ang nabubuhay sa bula. Kalokohan. Si Zeng ay kakampi mo. Narinig ko, si Zeng ay laging ipinagtatanggol ang mga tao. Hindi corrupt, hindi tumatanggap ng suhol. Gobernador, oras na. Nagtiis ako ng 10 taon para lang mawala ang problema ng Daxia. Ngayon, maging si Jian Hao, ang pamilya ninyong Xiao, o ang direktor. Gusto kong makita
Kung anong klaseng halimaw ang tinatago ninyo sa likod? Sino ang tinatawag mong mga halimaw, ha? May natanggap akong impormasyon. May nagmamanipula sa mundo ng boxing. CJ, ano ba talaga ang nangyayari dito? Gino Zeng, maliwanag ang ebidensya. Oh. Gino Xiao, Gino Jiang, may sasabihin ba kayo? Ito ay isang pakana. Si Xu ang nag-iframe sa amin. Gino Zeng, ako ay mula sa pinakamataas na pamilya ng Daxia. May sadyang gumawa ng peking ebidensya para i-frame kami. Ano ang dapat namin gawin? Lanan. Ikaw ang nagbigay ng ebidensya, tama ba? Pakinggan natin. Bakit mo sinubukan i-frame si Gino Xiao? I-frame? Gino Zeng, mas mabuti pang panindigan mo ang iyong sinasabi. Kapag nagsasalita ako, palagi kong pinaninindigan ang aking mga salita. Suki, kilala kita. Noon, ikaw ang numero 1 sa boxing. Ngunit wala sa mga iyon ang nagbibigay sa iyo ng karapatang i-frame ang sinuman. Nandito ako ngayon, walang mai-frame. Mukhang ito na ang huling malaking huli. King, pwede na nating tapusin ito. Gino Zeng, narinig ko na rin ang tungkol sa inyo. Mayroon kayong mahusay na reputasyon sa mga tao at napakahusay ng inyong imahe sa publiko. Akala ko kahit sino ay maaaring magtaksil. Hindi mo lugar. Sabihin sa akin kung paano ko gagawin ang trabaho ko bilang direktor. Ginoong Zeng, bakit ka pa nakikipag-aksaya ng salita sa kanya? Bilisan mo lang at arestuhin ang naninirang puri sa pamilyang Xiao. Suki, kung mayroon ka pang ibang mga pandaraya, gamitin mo na sila. Bilang pinuno ng pamilyang ito, ipapakita ko sa iyo ngayon na kahit anong paraan ang gamitin mo, hindi mo magagawang sa akin. Ginoong Zeng, hindi mo arestuhin si Xiao Shians. Ginoong Zeng, naisip mo na ba na nagpadala ako ng tao sa opisina mo ng sinadya para lamang akitin ka? Akita ako. Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Malinis ang aking konsensya. Malinis na konsensya, ha? Sino ba ang hindi nakakaalam kung anong klaseng tao si Ginoong Zeng? Suki, nagsusubok ka pa rin bang gumawa ng kwento at isisi kay Ginoong Zeng? Suki, alam mo ng eksakto kung ano ang ginawa namin, ngunit wala kang magagawa tungkol dyan. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Hindi ako ang nawawalan ng pag-asa. Para mawalan kami ng pag-asa, malamang wala kang kakayahan. Isa ka lang boksingero. Sa tingin mo ba talaga kaya mong kontrolin lahat dito? Huwag mong kalimutan, ito ay Daxia. Mayroon tayong batas dito. Ang mga batas mo, mas mataas ba ang iyong mga batas sa Daxia Bureau of Investigation? Mas mataas ba sila sa presidente? Ano ang sinasabi mo? 10 taon na ang nakakaraan. Hinirang ako ng presidente bilang punong tagapagutos ng Daxia Investigation Bureau. Para linisin ang mga tulad mo. Inilagay ko ang aking sarili sa panganib. Tinanggap ko ang lahat ng sis para magpaluwag ka ng bantay. Sinubaybayan ka ng patago. Tatay, ikaw pala. Yun, dala ko ang lihim na ito sa loob ng 10 taon. Hindi ko sinabi sa'yo. Bagaman puno ka ng katarungan at masigasig, ikaw ay bata pa, masyadong padalos-dalos. Tatay, huwag ka nang magsalita pa. Naniniwala ako sa'yo. Mga salot kayo. Ngayon, may karapatan akong pakitunguhan kayo, di ba? Daxia Bureau of Investigation. Sa tingin mo karapat-dapat ka? Sinasabi mong galing ka sa Daxia Bureau of Investigation, kaya ikaw na nga. Tanging ang sinasabi ng presidente mismo ang pinaniniwalaan ko. Hindi ako naniniwala sa iba. CJ, buksan mo ng husto ang iyong mga mata. At tingnan kung sino ito. Director, bilisan mo at ilantad kaawa-awang peking leader. Hahaha. Suki, ang direktor ay ang kanang kamay ng tunay na presidente. Magpapanggap pa kayo sa harap niya. Iyan tapos na kayo ngayon, presidente. Director, anong sabi mo? Ginoong Zeng, ang mga tauhan mo rito ay masyadong mayabang. Imposible yan. Paano siya magiging presidente? Suki, isa lang siyang dukhang boksingero. Paano niya kaya naimbitahan ang presidente dito? Diyos ko, dinala talaga ni Xu ang presidente dito. Hahaha. Mukhang talaga si Xu ang punong tagapag-utos. Totoo nga yon. Bugbugin sila. Bugbugin ang mga halang na yon. Tapos na, wasak na tayo. Xiao Shians, ang kapangyarihan ng presidente. Paano ito maikukumpara sa pamilyang Xiao ninyo? Ako. Ginoong Zeng, dahil nandito mismo ang presidente, ano na ang masasabi mo? Ginoong Zeng, silang lahat ay mga tauhan mo. Paano mo planong pakitunguhan sila? Director,
Direktor, tulungan mo ako. Sigurado akong may ilang hindi pagkakaintindihan dito. Ang pamilyang Xiao ay palagi sumusunod sa patakaran. Presidente, huwag mong hayaang malinlang ka ng mga taong hindi karapat-dapat sa iyong oras. Kung ako ang tatanungin, bakit hindi na lang tayo? Tawagin na nating pantay pagkatapos ng 3 baso. Tapusin na natin yan ng ganyan. Hindi maaari. Paano natin palilipasin yan ng ganyan? Maliban ng pagkakaintindi. Ang pang-aapi sa tao ay maling pagkakaintindi. Ang hindi paggalang sa presidente ay maling pagkakaintindi. Mali rin ba ang pagkakaintindi doon? Para sa akin, parang sinisikap mo lang iligtas ang mga buhay ng mga taong ito. Ang mga kasuklam-suklam na duwag na ito. Uminom ka ng 3 baso bilang paghingi ng paumanhin. Ginoong Zing, ikaw, bilang direktor, nais mo bang mawala ang iyong trabaho? Ginoong presidente, plano mo bang parusahan ako? Tama yan. Ha. Sa tingin mo kaya mo akong parusahan? Ginoong Zing. Alam mo ba talaga kung sino ang kinakausap mo ngayon? Siyempre, ang presidente, tama. Sayang naman, hindi na yon magtatagal. Ano ang sinabi mo? Dakpin sila. Anong nangyayari dito? Ginoong Zeng, nagsisimula ka ba ng rebelyon? Ha. Mukhang hindi ka naman pala ganoon katanga. Ginoong presidente, kung hindi ako nagtrabaho ng husto para ayusin ang buong planong ito, ngayong araw, hindi ko pa sana sa wakas mailalabas ka. Tama yan. Ginawa ko ang lahat ng ito. Lahat ng ginawa ng pamilyang Xiao. Kasama ang pagpasok sa bansa ni Miyamoto at iba pa, ay utos ko lahat. Pagkatapos ng araw na ito, malapit nang magbago ang kapangyarihan sa Daxia. Ikaw na hayop. Tapos ano kung ako? Mula ngayon, ako ang masusunod dito kung wala ang aking pahintulot. Sino mang susubukang umalis. Sige, Ginoong Zeng. Sa wakas, inamin mo rin. Tama, inaamin ko, ano ngayon? Ang katotohanan na naglakas loob akong magpakita ngayon ay nangangahulugang nasakop ko na ang lahat ng base ko. Oras na para ang iba naman ang umupo sa tuktok ng Daxia. Hayop ka. Sa tingin mo kaya mo talagang gawin ito? Ikaw ang tagakawanihan ng pagsisiyasat, tama. Ang pinakamataas na commander, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Sa loob ng maraming taon, palihim akong nilalabanan ng kawanihan ng pagsisiyasat. Napakasama. Ngayon, tuluyan kitang papawala. Sa tingin mo, ikaw at ilang kasama mo, kayang guluhin ang Daxia. Ha. Siyempre, hindi lang iyon. Sige, anuman ang iyong baraha, ilabas mo na lahat ngayon. Kung hindi pa malinaw kung sino ang mananalo. Sige, hindi ka talaga susuko hanggat hindi mo nakikita ang katapusan. Ngayon, sisiguraduhin ko. Mamamatay kang alam na alam mo kung bakit. Ang pamilyang Zhao mula sa silangan, ang pamilyang Tian mula sa timog, ang pamilyang Sun mula sa kanluran. Ang pamilyang Li mula sa hilaga. Ang 4 na pangunahing konglomerada ay nasa utos ng direktor. Lahat kayo lumipat ang panig. Ha. Tama. Ang 4 na pangunahing konglomerado ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Ang 3 malalaking pamilya mula sa Jingo ay sumusuporta rin sa akin sa buong panahon na ito. Ha. At sa pagmamanipula ni Ginoong Miyamoto, dumating sila upang tulungan, handang sumunod sa aking mga utos anumang oras. Kapag napatay kita ngayon, walang sinuman sa buong Daxia ang makakapigil sa akin. Sumuko ka na lang ngayon. CJ. Ang 4 na pangunahing konglomerado, ang 3 malalaking pamilya ng Jingo. Ha. Suking, ano ang saysay ng pagdala ng Pangulo rito? Malapit ng palitan na Pangulo ng Daxia. Suking, kahit pa commander ka ng kawanihan ng pagsisiyasat ng Daxia, ano ngayon? Malapit ka ng bilanggo ni Ginoong Zeng. Nakalaan kang durugin sa ilalim ng paa ng aming pamilya Xiao. Tapos na. Malapit na tayong mapunta sa kamay ng mga kriminal na ito. Shuqing. Huwag kang mag-alala, Pangulo. Lahat ay ayon sa plano. Ito lang ba ang kaya mo? Ito lang ba, Suking? Natakot ka na ba ng husto? Kahit alin sa 4 na pangunahing korporasyon o ang 3 malalaking pamilya sa Jingo ay kayang durugin ka na parang langgam at naglakas loob ka pa ring magyabang. Ginoong Zeng. Ako, si Xiao Shens, ay handang sumunod sa iyo at tulungan kang makuha ang pagkapangulo. Ako, si Jiang Hao, ay handa ring maglingkod sa iyo anuman ang kapalit. Ako rin, handa rin akong sumunod. Sumusumpa akong susunod sa iyo hanggang sa huli. Ha. Director, palagi kang magiging kaibigan namin. Buong puso ka naming susuportahan sa pag-angkin ng pagkapangulo. Mga walang hiya, tatay, tandaan ito. Huwag kang magmadali sa mga bagay-bagay. Gumawa ng plano bago kumilos. Ngayon, lahat ng isda ay kumagat na sa kawil.
Haha, kahit sa huli, nagkukunwari ka pa rin. Sa mga talunan na tulad mo, sa tingin mo ba kaya mong baligtarin ang sitwasyon ngayon? Hahaha, kung luluhod ka at mamamalimos ng awa, at hahalik sa sapatos ng direktor. Baka, sakali lang, mapanatili mong buo ang katawan mo. Pinaplano ko ang araw na ito, sa loob ng mga dekada. Ang desperado mong pakikipaglaban, ay walang kahulugan. Naririnig mo ba ako? Kahit gaano ka pa kahirap lumaban, lahat ay walang saysay. Ang direktor ay talagang matalino at makapangyarihan. Teka, hindi ba yan? Kayo, hindi ako makapaniwala na gagawa kayo ng ganito. Hoy, ingatan mo ang pananalita mo tungkol sa ating direktor. Hoy, kalma lang. Mga kaibigan. Kayong lahat ay nalinlang ng kay Suking at sa kanyang anak. Si Suking at ang kanyang anak. Maaaring mali ang akala ninyo sa akin. Ngunit hindi ko kayo masisisi. Hanggat pipiliin ninyo ang tamang panig, hindi ko pagbabawalan ang mga nagawa ninyo noon. Ang direktor ay napaka-generous. Kayo, lumuhod kayo at magpakita ng pasasalamat. Ang direktor ay pinatawad na kayo, huwag kayong maging walang pasasalamat. Tangina mo. Makinig kayong lahat. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo na lumipat ng panig ngayon kung ipipilit ninyong manatili sa Pamilya Xu at ituloy ang ganitong landas. Huwag ninyo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Itigil na ninyo ang walang kwentang pagtutol. Sinumang makapatay kay Suking at sa kanyang anak para sa akin. Bibigyan ko kayo ng 10 milyong piso at promosyon. Lahat dito ay kwalipikado. Talaga namang isa kang dalubhasa sa panlilinlang ng tao. Hindi katakatakang nasa mataas kang posisyon at nagawa mong magtago sa Daxia sa loob ng mga dekada. Ha. Suki, kahit anong sabihin mo ngayon, ay wala nang kahulugan. Walang sinuman sa mundo na hindi interesado sa pera at kapangyarihan. Ngayon, papalasahin kita kung ano ang pakiramdam ng pagtataksil ng lahat. Ipapakita ko sa iyo kung anong klase ng mga taga-Daxia ang mga pinoprotektahan mo talaga. Sino mang unang lumapit? Saktan mo siya minsan. Ililigtas ko ang buhay mo. Narinig ninyo ang sinabi ng direktor. Tama, tungkol ito sa pag-anga at pagyaman. O maaari kayong sumama sa Pangulo, kay Suking at ang kanyang anak at mamatay kasama sila. Ang pagpili ay sa inyo. Patayin si Suking at ang kanyang anak. At lahat ng yaman at karangalan ay nasa harapan ninyo. Hoy, magandang babae, napakabata at napakaganda mo. Nakakalungkot ba na itapon ang iyong buhay kasama si Suking, yung matandang iyo? Paano kung ganito? Sumama ka sa akin. Lene, namumuhay ng maganda ha. Walang hiya. Paano mo nagawang sampalin ako? Suking, huwag kang maging kampante. Hindi magtatagal. Bago kita paghiwalayin. Walang kwentang hangal. Paano naman ang natitira sa inyo? Masyadong emosyonal ang mga babae, hindi makapag-isip ng maayos. Ngunit kayo naman, talaga bang susunod kayo kay Suking at sa kanyang anak at mamatay kasama sila? Kahit mamatay pa ako, hindi ako papanig sa iyo. Tama, si Suking at ang kanyang anak ay mga bayani ng aming Daxia. Hindi natin maaaring pabayaan ang ating mga bayani. Mga pasaway. Kayo namang mga hangal na pasaway. Tay, nakita mo ba yan? Ang aming pagtitiis ay hindi rin pala walang saysay. Ang diwa ng aming Daxia ay nananatili. Hindi ito kailanman mamamatay. CJ, dahil kayong lahat ay tumatangging gawin ito sa madaling paraan. Huwag ninyong sisihin kami kung maging marahas kami. Kung may daan palabas at hindi nyo ito kukunin. Kung gayon, sumama kayo sa impyerno at makapiling ang inyong mga ninuno. Bobo, dalhin sila palayo. Ikaw na hayop. Kami, ang mga tao ng Daxia, ay may dignidad. Hindi nyo kami kayang durugin. Suki, sa nakalipas na 10 taon, nagkamali ako tungkol kay ikaw at ang iyong anak. Ang Daxia ay humihingi ng paumanhin sa inyong dalawa. Talaga kang may tapang. CJ, ngayon, gagawa ako ng halimbawa mula sa iyo. Hayaan ang mga hangal na taong ito makita kung ano ang mangyayari kapag lumaban ka sa akin. Pilayin siya. Tapos ka na bang magsalita? Suking, sa puntong ito, ano pa ang magagawa mo? Ang direkto, ang pagiging bagong pinuno ng bansa. Pagkontrol sa Daxia ay darating na, isang hindi mapipigilang sitwasyon. Kahit kayong dalawa lang, wala kayong lakas. Upang baguhin ang mga pangyayari, nakikita kong alam mong, hindi ka na magtatagal, sayang lang ang oras mo rito. Suking, ibabalik ko, bawat pang-insulto na ibinigay mo sa akin. At ang babae mo, magiging laruan ko rin siya. Mabuhay si Pangulong Zeng. Mabuhay si Pangulong Zeng. Ahahaha. Masyado kayong mayabang. Mabuhay si Pangulong Zeng. Mayabang.
Iyan lang ang pribilehyo ng nagwagi. Ngayon, ikaw ay isang hakbang na nahuli. Ang matalo sa akin ay isang karangalan para sa iyo. Kapag napatay kita, ako na ang magiging pangulo. Lene, nakakalungkot. Ang iyong pangarap na mamuno ay malapit ng maglaho. Ang pagmumuni-muni ay hindi. Babaguhin ang iyong kapalaran. Ang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Patuloy ka lang sa pagsasalita. Kapag opisyal nang umupo si Pangulong Zeng, ang aming pamilya, tuluyang durugin ang mga taong tulad ninyo sa ilalim ng aming mga paa. 10 taon sa pagtatago, katapatan at pagtataksil na nahaya. Ngayon isinasara namin ang lambat. At ibabalik ang Daxia sa kapayapaan at katarungan, malinaw na tubig at mahinahong ilog. Ano ang ibig sabihin niya? Nasaan ang mga inspektor ng Daxia? Narito ang mga inspektor ng Daxia. Hindi imposible yan. Paano nagkaroon ng napakaraming tao? Ito ang Daxia Supervisory Guard. Masama ito. Direktor, mayroong kakilakilabot na nangyari. Magsalita ka. Ang mga pangunahing sangay ng 4 na malalaking grupo ng pananalapi mula sa lahat ng direksyon at lahat ng ari-arian ng 3 dakilang pamilya sa Jingo ay sabay-sabay na sinamsam ng Daxia Inspectorate. Maraming tao ang inaresto. Ano ang sabi mo? Director, kailangan ko pa yatang pasalamatan ka. Sinabi mo sa akin ang bawat daga sa sistema. Nakapagpagaan ka ng aking problema. Suking, masyado kang nagbubuni agad. Nakatawid na sila sa hangganan. Sa ngayon, naghihintay lang sila sa aking mga utos. Upang bawiin ang nawala. Para sa akin, ilang minuto na lang yan. Tama. Ingatan mo ang iyong bibig. Baka. Itigil mo na yang baka, makinig na lang tayo, at hayaan silang tapusin ang sasabihin nila. Director, ang mga tumawid sa hangganan ay nasakmal, nalipol na silang lahat. Ano? Tapos na. Tapos na talaga lahat na yon. Hindi ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Dekada ko na itong pinaplano. At bigla na lang akong nabigo. Hindi ito totoo. Ngayon, dadalhin namin kayong lahat. Huwag kang gagalaw. Lumuhod ka. Naku. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Ako ang pinuno ng pamilyang Xiao. Kami ay isang luma at makapangyarihang pamilya. Mas mataas kami sa lahat. Mga tulad mo, anong karapatan mong hawakan ako? Ay, tigilan mo na. Ako ang direktor ng Daxia. Pangalawa lang sa Pangulo. Bitawan mo ako. Direktor, wala ka na. Ginoong direktor. Alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Suki. Pakibitaw mo ako, pakiusap. Simula ngayon, ang buong pamilya kong Xiao. Susunod sa iyong mga utos. King To, pakibitaw mo ako, nagmamakaawa ako. Ako ay kahit na. Luhod sa harap mo. Ikaw. Pakiusap, bitawan mo ako. Silang lahat ang may gawa. Pinilit nila ako. Wala akong kinalaman dito. Ngayon, humihingi ka ng awa. Huli na. Ako, Siksuking. Bilang commander ng Investigation Bureau, ay nagpapahayag na si Director Zeng, sina Xiao Chance, Jiang Hao, at ang iba pa, sa loob ng 3 araw, ay ipapalabas ng leb sa buong mundo. Lahat ng ari-arian ay kukunin. Lahat ay ibabalik sa pambansang yaman para sa kabutihan ng mga tao. Mabuti, mga salot na ito. Nararapat lang sa kanila. Sinumang magtangkang bantaan ang pundasyon ng Daxia, nararapat kayo sa matinding parusa. Lahat. Ang Supreme Commander ng Daxia Investigation Bureau, si Xu Qing, ang hari ng boxing, ay nagtiis ng 10 taon ng kahihiyan para sa bansa at sa mga tao. Ngayon, siya ay opisyal na pinarangalan bilang haligi ng Daxia. Talagang umangat si Yon pagkatapos ng lahat ng laban sa boxing. Halata ang pag-unlad. King, hindi ka na magpapaligsahan. Matanda na ako para dyan ngayon. Panahon na nila ang mundo ng mga bata. Hindi ka naman matanda. Sino ang nagsabing matanda ka? Hindi mo ba naaalala? Noong huling laban sa boxing, may isang batang babae na tumawag sa iyong tigwapong tito. Gwapo man o hindi, tito pa rin ako. King. Ako. Hindi ito mahalaga. Halika, Daddy. Si Ruan ay kasama mo na sa loob ng mahigit 10 taon. Laging nagtatrabaho ng husto, hindi nagrereklamo. Hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman niya? Yun. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Hindi ako. Paano hindi? Hindi mo ba nakita ang mukha ni Ruan? Namumula siya. Ikaw na maliit na bata, ginaganahan ka ba para sa isa pa? Aral mula sa ama? Daddy,
Huwag mong pagtripan si Yun. King, gusto ko lang malaman. Ano talaga ang mga plano mo para sa akin? Rowan, 10 taon na ang tanda ko sa'yo. Natatakot ako. Wala akong pakialam. Kung ganyan na nga. Rowan. Magpakasal na tayo. Iyan ang sinasabi ko. At ngayong taon, parating na ang torneo sa boxing. Mananalo ako sa kampeonato, bilang regalo sa kasal para sa'yo, at kay Rowan. Nanalo tayo. Yan ang aking anak, ha 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 ha. King, tinatawag na ako ni Yun na nana. Nilulutuan ko siya ng masustansyang pagkain. Palagi rin. Huwag mong kalimutan kung gaano ako nakatulong. Siyempre hindi. Rowan. Maghahanda ako para sa'yo. Isang talagang kahangahangang kasal. Kung gayon ako ay aasa ng kaunti. Para ang lahat ng iyong mga maliit na fangirl ay tuluyan ng sumuko. Hoy, huwag mong sabihin yan. Anong mga fangirl ang tinutukoy mo? Ha ha ha. Kumusta naman yung babae na yumakap sa iyo sa laban noong nakaraan? Ay hindi, nasusunog ang pagkain. Hoy, Su King, bumalik ka rito. Tuloy po kayo. Ha ha ha. Tuloy po kayo. Pasok na kayo. Hoy, Su King, Oh, sa tingin mo ba ang munting fan na babae ay pupunta? naku naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang fan na babae, siya yon. Ah, babae. Naku po. Noong araw na niyakap ka niya, naka-purple siya, di ba? Sino naglagay ng musikang to? Palitan yan. Palitan mo na ngayon. Nagkamali lang yon. Hayaan mong ipaliwanag ko. Mas mabuti kung sinasabi mo ang totoo. Su King, ang gwapong tito. Oh wow, tuloy po kayo. Ay. Congratulations sa inyong kasal. Salamat, tuloy po kayo. Su King. Aray. Hoy, ma, pa, huwag po kayong mag-away. Magsisimula na ang kasal. Masamang kapalaran ang mag-away ngayon. Tama, tara na. Haha, simulan na natin. Gawin na natin to. Tara na, lakad na. Simulan na natin ang palabas na ito. Lahat, dito na kayo.